Nagpapatuloy na ulit ang laban ng King versus Tiger. Gaya ng nangyari sa huling chapter, ay naipit na ni Sendo si Ricardo sa mga lubid. Sa ika-4 na round ay nag-uumpisa ng magkaroon ng momentum ang mga kamao ni Sendo. Ang labanan sa mga lubid ay nagsisimula ng mag-init. Sumigaw ang lead commentator. Naipit na sa lubid ang champion. Wala na siyang matatakbuhan. Napakabagsik ng tigre habang sumusugod. Napakalapit na niya sa champion. Hajime no Sendo Chapter 1514, Clenched Fists. Pero kahit naipit sa mga lubid ang champion, isang maikling left uppercut ang nagpaangat sa ulo ng tigre. Talsika ng dugo sa mukha ni Sendo. Hindi pa doon natapos, binigyan ulit ng kanang uppercut si Sendo at sa kabilang panig namang umangat ang ulo nito. Napakagaling gumamit ng lubid ng champion. Pinanat niya ito para gumawa ng espasyo at gamitin ang momentum ng pagbanat para palakasin ang mga uppercut. Ito rin ang taktika ni Ali, ang rope-a-dope, upang makapagpahinga at kontrahin ang mga mas agresibong estilo ng mga katunggali nito. Napakagandang kombinasyon sigaw ng mga manonood sa arena, pero may napansin si Ricardo, tila ba tumatawa lamang ang tigre sa nangyari. Medyo maligamgam pa, komento ng tigre sa mga suntok ng champion. Gumanti ng sunod-sunod na atake si Sendo habang nakatago si Ricardo sa kanyang guard. Tinanggap niya lang ng ganon ang tirada ng champion. Sigaw ng lead commentator, para bang wala itong pakialam sa nangyayari. Napabuntong hininga ang champion at nag-iisip habang sinasalag ang mga suntok ni Sendo. Napaisip si Ricardo, sakto ang tama ko sa kanyang mga vital spots pero napaisip ulit si Ricardo, tinitiis mo ba ang sakit? Wala ka ba talagang nararamdaman? Ito ang mga tanong ni Ricardo sa kanyang isipan. Bumato ng kana ng tigre, pero nakaiwas ang champion sabay sinabing, kung hindi gumagana ang mga suntok sa itaas ay, sabay pumorma ang champion ng isang mababang anggulo na suntok. Napansin din ito ni Date sa may ringside. Isang body shot naman ang pinakawalan ng champion at dumagundong ang tunog nito sa buong arena. Napatiklop ang tigre sa impact ng suntok. Isang body shot, sigaw ng lead commentator. Napapigil hininga ang mga manonood sa lakas ng tunog nito. Napunta ang sumunod na panel kay Date. Bigla niyang naalala ang body shot ni Ricardo. Dagdag pa nito na nabali ang ilang mga buto sa kanyang tagiliran. Mapapatiklop ka talaga. Mukhang babagsak na ang tigre sa natamo nitong pinsala. Mukhang gumana ang body shot, sigaw ng lead commentator. Dahil doon ay naglapit ang katawan ng tigre at champion, isang biglaang clinch ulit ang nangyari. Sa isipan ni Ricardo, nag-clinch ka na naman gaya ng kanina. Pagod ka na siguro. Binabalak ng champion na bigyan ulit ng isa pang body shot ang tigre, pero may naramdamang nakakakilabot si Ricardo dahil sa paglapat ng boxing gloves ni Sendo sa kanyang tagiliran. Nagsimulang pektusan ng tigre ang kaliwang gloves nito. Sabay din ang pagpihit ng paa at torke sa katawan. Dahan-dahang bumabakat ang kamao ng tigre sa katawan ng champion na parang barena. Sa sobrang lakas ng pektus ay para bang pupunitin nito ang tagiliran ng champion. Pero bago tayo magpatuloy, ay shoutout muna sa ating mga viewers. Ito pala yung mga nakapag-comment noong nakaraang chapter 1513. Patuloy lang pong mag-comment at may tsansa ulit na maisama sa susunod na video. Please like, share, and subscribe. Take care po and God bless. Isang clenched fist. Sigaw ng lead commentator. Napatila po ng champion ng malakas sa kaliwa habang sumasayad sa mga lubid. Mukhang kombinasyon ito ng ginawa ni Sendo at ang mabilisan pag-ilag ng champion. Nakita niyo ba yon? Tanong ng mga manonood sa ringside. Biglang lumipad ang katawan ng champion. Malaki kaya yung pinsala ni Ricardo. Napunta ang sumunod na panel kay Ricardo. Nabigla ang champion sa nangyari. Nakagat ako ng tigre galing sa zero distance. Tanong nito sa kanyang isipan. Ang laging kalmadong si Ricardo ay malinaw na naaapektuhan. Ang kanyang karaniwang poker face ay napalitan ng bakasang pagkagulat at pag-alala. Napatayo si Ipo sa nangyari at sinabing,
Mula sa walang distansya, isang follow-up na body shot wika nito. Napakomento si Miyata at tinanong si Ipo. Hindi normal ang reaksyon ni Ricardo doon. May suntok ba talaga na kayang gumawa ng pinsala kahit walang distansya? Oo, meron. Ipinaliwanag ni Ipo na ginagamit ni Sendo ang kanyang pivot foot at ang pag-ikot ng kanyang balakang upang maglabas ng puwersa kahit dikit na dikit ang kanilang mga dibdib. At ikaw, kaya mo rin bang gawin yon? Tanong ulit ni Miyata. Hindi sumagot si Ipo pero ngumiti ito ng kaunti. Napamukmok na lang at naiinggit si Miyata at nagpatuloy na lang manood ng laban. Doon naman sa corner ng champion ay hindi maipinta ang mukha ni Coach Bill at sumisigaw sa ringside. Layuan mo siya, Ricardo. Sigaw nito. Naalala niya siguro ang sinapit ni Jose Nargo na kung saan may suntok din na ginawa si Sendo na halos walang distansya. Pero namilipit na lang ito bigla sa sakit, nakawala na sa mga lubid ang champion at dali-daling umikot sa gitna ng ring. Nakawala na sa mga lubid ang champion, sigaw ng lead commentator, pero hinahabol pa rin ito ng Tigre. Patuloy pa rin ang pag-init ng laban. Sa kalagitnaan ng pag-ikot ng champion ay bigla itong tumigil. Napansin ni Date na nagkapwestuhan ulit sila sa middle range. Nagkomento din si Takamura sa laban, hindi gustong tumakas sa malapitan ni Ricardo. At baka pride ang tumatakbo sa isip niya. Nagpapahiwatig na kaya niya siyang talunin sa kahit saang distansya. Pero baka hindi yun ang totoo niyang pakay at may iba talaga siyang plano. Pumuporma si Sendo at naghahanda para sa isang smash. Aabot na ba ang mga pangil ng Tigre at tatago sa champion? Lahat ng tao sa arena ay pigil hininga, pati si Ipo sa may audience ay kinakabahan sa mangyayari. Eto na mga kaibigan, isang tigreng nag-aapoy ang papasugod sa champion. Sa tindi ng bakbakan, umaapaw ang bagsik ni Sendo. Ang pakiramdam niya ay kumukulo ang kanyang dugo at tila tatalon na ang kanyang puso sa dibdib dahil sa sobrang adrenaline. Hinigpitan na niya ang kanyang kamao para sa isang atake. Pero napansin ni Miyata na hindi umalis si Ricardo sa middle range. Isa lang ang ibig sabihin nito, plano niya ang isang counter. Nag-aalala sina Ipo at Miyata, malamang ito ang plano ni Ricardo. Hintaying gamitin ni Sendo ang full power smash nito upang i-counter gaya ng ginawa niya kay Warley. Napagtanto nila na nasa momentum na si Sendo at hindi niya na ito mapipigilan. Hindi ito maganda para sa Tigre. At dito na natatapos ang chapter, mga kaibigan. Break po next week kung tama ang translation natin, kaya wala munang bagong chapter.